So guys, good day. Ito naman yung para sa problem number 2 natin. No? Actually, this problem number 2 is a passboard problem last May 2019. No? Try natin sagutan kung paano ba umatake or magbigay ng tanong si Dr. Estañero. No? Okay? A sample of saturated clay has a water content of 56%. Assume GS is equals to 2.72. Compute the following, no? So, situational yan, no, guys? So, unang tanong, what is the void ratio of the soil? So, may choices, 1.12, 0.87, 1.52, and 1.36, no? So, mag-iisip ka ngayon. Una-una dyan, gawin mo, ilista mo kung ano yung given. So, ano ba yung mga given? Meron kang water content, 0.56, and meron kang GS. 2.72. So, ano ba yung naiisip mo na equation na po pwede dyan? Pwede yan, marami equation, di ba? Pinagbibigay equation na mga po pwede. Pero una natin pwedeng itry dyan, si Suwages, no? Bakit si Suwages? Sir, Suwages, listangan natin. Eh, sir, meron W, meron GS. Kaso walang S. Ano yun? Dalaway unknown. Kailangan pa ba natin ng isang equation? Hindi, guys. Kasi, binanggit dito sa problem na saturated clay siya, guys. Diba guys, binanggit dito sa problem na saturated siya, diba? Saturated clay. So when we say saturated, recall natin that saturated is equals to 100% or 1. So therefore, pwede nating palitan si S ng 1. So matitira is E equals to WGS. So isa na lang kagad yung unknown. So tara, solve natin guys, no? Ayan, void ratio, Suwages. Ayan, no? Sabi ko kanina, note, when saturated, the S is equals to 1, no, guys? So, 1, E. Ayan, bali, ang matitira na lang natin kailangan i-compute is 0.56 times 2.72. So, the answer here is 1.5232. Pero sa choices kasi 1.52 lang, no? So, 1.52 na lang, 2 decimal. Pero pagka mag-solve ka lang, siguro safe na 3 to 4 decimal, no? Ayan. Okay. Guys. Next problem tayo. Ayan, letter C ang sagot. The next problem, yun pa din naman yung tanong, kaso pinalitan lang ng question. Yun pa din naman yung situation. So, the saturated unit weight in kilonewton per cubic meter. So, ano pwede natin diskarte? Pwede ba dyan si weight over volume? Kasi, yun yung formula ng unit weight, di ba guys? So, guys, wala namang binigay na weight. Wala namang binigay na volume. So, saan ka pwede tumingin? Sa relationship, no? Baka po pwede dyan si GS plus SE over 1 plus E over multiplied to gamma water, no? Try natin. Yan. Yan. Kaso, di ba galing na yun sa GS plus SE, no? Yung S kasi dito, di ba guys? Sabi ko nga, saturated. Ulit-ulit tayo guys, no? Saturated. So, S is 100%. So, therefore, 1 lang to, no? Yan, hindi ko na nilagay, no? So, GS plus E over 1 plus E1 gamma water. Substitute lang natin. 2.72, 1.52 over 1 plus 1.52 times 9.81. O, diba guys? Basic na basic sa inyo. May 3 points ka na, may 2 points ka na agad sa board exam, no? Diba guys? Ganun ka basic. Ganun ka bait si Dr. Estañero sa mga tanungan yan. Yan, 16.5. Kung papansinin mo, 16.505. 1. Ano yan, 16.51 kN per cubic meter, no? Pero kasi, kapag ginamit mo yung exact value kanina, pag ginamit mo yung store value, ang lalabas na sagot dyan is 16.5 lang talaga. Naka-ano lang kasi tayo, naka-rounded off tayo, no? Kaya, ayan. Ayan yung sagot. And then number 3, determine the porosity of the soil in percent, na in percent. So, therefore, di ba, ito, alam ko, gets nyo na to kasi na-compute na natin si E. Ulit-ulit. Ano ba relationship ni N sa ni E? Di ba, alam nyo na yung formula na yun, guys? N is equals to E over 1 plus E. Salpak lang natin, guys, no? 1.52 over 2.52.
Since 603 is 63.3% or letter A. O guys, 'di ba? Kung may encounter niyo sa board exam yan, 'di ba? Kaya ba sagutan? Dapat kaya. Bonus na 3 points kagad yan, no? Ganyan yung mga tanong na hindi dapat pinalalagpas. Actually, yung HGE, totoo. Kaya kasi perfect talaga yan. Kahit na hindi ka super excelled sa klase, normal na estudyante ka lang. Kasi yan talaga yung panghatak natin. Although, kasi yung math kasi, yung MST, hindi, ang hirap i-predict na lalabas sa tanong dyan. Mga out of the word questions pa iba dyan. Yung PSAT naman, talagang mahirap ang structural kapag mahina ang pundasyon mo sa mga fundamentals ng structural, no? Kaya kailangan daanin mo muna na statics, kailangan strema, and then theory, bago ka dumating sa design subject na steel, sa RCD. Tapos may mga, ano pa yon, may mga miscellaneous subject pa yon, mga earthquake engineering, ayan, mga lumalabas din, no? Mga pag-compute ng mga DevLink, ayan, mga ganun, di ba? Na bihira lang lumabas, pero lumalabas, no? Ayan, next problem tayo. Problem number 3, passboard problem din, last November 2021, no? Sign natin. In its natural state, a soil has a moisture content of 32% and a unit weight of 16 kilonewton per cubic meter. The specific gravity of the soil particles is 2.5. Obtain the following soil properties. Okay? Thus, degree of the saturation in percent. Sa inyong mga choices, 65.3, 82.5, 78.2, 62.3. Isa pa nga pala sa choices, si Dr. Dakay. Ano yan? Iba't iba yung choices niyan. Ito yung Dr. Dakay sa ano yan, sa MSTE natin. Mahilig yun sa mga double digit, yung mga ganun. Madadaanan natin yun pag nagturo ako ng mga lesson about doon naman. Tapos kapag naman si Dr. Staniero, talagang totally random lang, no? O yan, ganyan lang. Hindi ko lang lalabas dyan. Gusto ko ano yung choices. Yung PSAD, guys. Ayun, isipin nyo. Lumalabas dun yung maling sagot, no? So, kailangan, alam nyo yung fundamentals, hindi yung basta may masolve ka lang, no? Ayun pa pala yung isa sa choices. So, therefore, math and HGE can be back solvable, no? And then, yung PSAD, bawal ka mag-back solve, no? Ayun lang naman, another tip. Okay? The degree of the saturation in percent. Let's compute. Solution, degree of saturation. Recall, binigay ka ng natural state. So, natural state, moist state yan, no? Moist unit weight, no? May binigay na W, which is the moisture content. May binigay na gamma moist, 16. And may binigay na GS na 2.5. So, unang-una makukuha mo si letter E, si Boyd ratio. So, therefore, recall natin, sewages. And then, pinalitan natin to, no, guys, ito. Pinalitan to. Si SE, pinalitan ng WGS. From this equation, sewages, no? Ang na-derive na equation is GS plus WGS over 1 plus E times gamma water, no? Then, substitute. Ayan, 16 equals 2.5 plus 0.32 times 2.5 over 1 plus E times 9.81, no? Ayan ulit. Ano yung diskarte natin dyan, guys, para hindi matagal i-shift solve? 16, di ba? Sabi ko sa inyo, iangat lang, di ba, guys? 16, 1 plus, ayan, di ba, guys? Equals 2.5 plus 0.32 times, nalay po, 32 times 2.5 times 9.81. Syntax. Shift solve. Ayan. So, ang lalabas na E is 1.023. Pero since guys, hindi pa nyo hinahanap sa tanong, ha? Ang hinahanap sa tanong, degree of saturation, no? When you say degree of saturation, S, no? So, balikan lang natin. Substitute lang natin ulit si E kay sewages naman. Recall sewages. S is times 1.023. Pinasok si E, na-compute natin. Si W, si 0.32. And si GS na 2.5, no? So, let's substitute.
Net point 32 times 2.5 all over 1.023. Ayan guys, ang sagot is 0.782. Kitang-kita sa choices, no? Times lang natin sa 100 kasi percent ko yung nahanap. 78.2 or letter C. Ayan. Then, question number 2, the void ratio. Uy, familiar. Nakapit na natin si void ratio, no? So, may sagot na rin tayo kay void ratio. Ayan, guys. Balikan natin slide kanina. Ayan. So, 1.023. Di ba minsan kasi, may mga case kasi ganyan na problem. Hindi si number 1 yung masasolve mo agad, minsan si number 2. Ayan. Ayan. Ganyan minsan. Nangyayari yan. Then, number 3, the dry unit weight, no? So, paano ba natin dadalhin si dry unit weight? Tandaan mo, may nakompute ka na E, may GS ka din. So, baka pwede natin gamitin yung equation na yan, no? Try natin, baka pwede si GS gamma water over 1 plus E, no? Pwede nga ata, guys. Substitute lang natin, 2.5 times 9.81 times 1.02. Yung 1.02 galing to sa nasolve natin na E, times 9.81 1.0. So, ano sagot guys? 12.14 kN per cubic meter. Or 12.1. And guys, okay na muna siguro tayo ulit dito. Natapos na natin yung problem 2 and problem 3. Sa next video na lang natin yung problem 4 and problem 5. Thank you for listening guys.